Pilipinas ay isang archipelago na binubuo ng mahigit 7,000 mga isla. At kaya hindi nakapagtataka na hitik ang Pilipinas sa yamang dagat, partikular sa mga isda. At dahil dito, ang pangingisda ang isa sa pangunahing kinabubuhay ng marami nating mga kababayan. Malaking ambag ng industriya ng pangingisda sa ating mga hapag. Sa katunayan, ayon sa Fishery Situation Report ng Philippine Statistics Authority, nasa 4.3 million metric tons ang kabuang volume ng produksyon ng isda simula Enero hanggang Disyembre noong nakaraang taon. Sa laki ng ambag ng sektor na ito sa ating ekonomiya at sa dami ng mangisda dito sa ating bansa, bakit nabibilang pa rin sila sa pinakamahirap na sektor ng ating lipunan? At ano-ano ang tugon ng gobyerno ukol dito? Alamin natin ang kasagutan dito lang sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Sa aming pagbisita sa bayan ng Dingalan sa probinsya ng Aurora, nakilala namin si John Hard Supremo, 12 taon ng mangingisda. Sa mahigit isang dekadang pamalaot ni John Hard, samut-saring alon na ng buhay ang kanyang sinuo. Mahirap po sir kasi lahat po ng gagamitin pang isda, kagaya po ng bato, yelo, kahakutin po yun namin, kakarga sa bangka. Tapos pagdating po naman ng laot, pag malalaki ang alon, parang mahirap din po sa dagat. Tapos inaabot po ng ulan, init. Tapos sa kita po naman, depende po sa mahuli. Kapag kakaunti ang huli, kaunti rin po ang kita. Makahuli ka ng isang tuna, kikita ka siguro mga 3-5. Mga 1 linggo po kayo pinakamatagal. Dito lang po kami natutulog. Tapos yung iba dito sa ibabaw. Pagka yung walang ulan, dito sila sa kahit saan lang po sila natutulog doon. Ang kwento ni John Hard ay pangkaraniwan na sa bayan ng Dingalan, ang binansagang the next tuna capital of the Philippines. Dahil ito ay isang coastal town, naging tahanan na ito sa 3,000 rehistradong fishing boats at pangunahing ikinabubuhay ng maraming residente ay ang pangingisda. Our municipal water composed of almost 40,000 or 52,000 hectares compared to the land area that we have almost 30,000. So among the 11 barangays, we have 8 coastal barangays. So talagang pangisdaan ang meron po tayo na kailangang itaguyod at suportahan sapagkat ito ang pangunahing pinagkakakitaan ng ating mga kababayan. Bilang tugon sa mga suliranin ni John Hard at ng marami pang mangingisda sa Pilipinas, inilunsad sa Dingalan at sa marami pang mga bayan sa bansa ang Community Fish Landing Centers o CFLC. Ang Community Fish Landing Center ay unang-una ay tinutulungan lamang ng local government unit, but the rest of the operations is managed by the organizations, especially the Fisher Folks Federation. Ang operations po nito through our ordinance ay bahagi na nagkaroon tayo ng pagtatalaga ng lahat ng mga mangingisda, especially the commercial fishing boats po natin ay sa bayan ng Dingalan po ay doon dapat mag-dock at doon din dapat mag-load and unload ng kanilang mga huling isla. Dahil andito na yung docking, centralized na rin yung lugar ng traders at saka ng
fish retailers na pagkukuhanan ng isda. Ang community fish landing ay maganda. Napakaganda kung ano yan ng prinsipyo niya. Kanya lang dito sa Dingalan ay masyado na siyang maliit. Masyado na siyang maliit doon sa production na ibinibigay ng ating mga mangingisda. Marami naman pong tulong na dumarating dito, lalo na sa maliliit na mga mangingisda. Gayon din na yung may mga seminar din po kami natatanggapan na pupuntahan, lalo na sa kung paano yung pagmamanage, kung ano din yung mga dagdag na livelihood na suporta na kung lalo na pagdating ng amihanin. Yung na tinatawag dito sa amin na off-season na kung saan wala lang mga bangka makakalaot. Kaya kung ano po yung mga livelihood na pwedeng gawin dun sa ilang buwan na hindi ka pa pwedeng pumalaot. Sa establishment ng community fish landing, ang NAPSI ay sila yung sa social preparation. Dito yung nagkakaroon ng orientation, kung ano ang CFLC, kung ano ang gamit nito, at tinuturuan sila at saka sinusubaybayan sila doon sa value formation. Nakatutuwang isipin na malaki na ang ipinagbago sa sektor ng pangingisda sa bayan ng Dingalan. Mas naging maayos at disente ang mga transaksyon at nagkaroon ng kabuhayan ng maraming mga residente sa tulong na rin ng community fish landing centers. Mas gumanda po ngayon kasi pagka nagbaba po ng isda, ang isda po hindi nabibilad, nakakanlungan na po dito. Tapos yung truck po dito na rin nag-aabang. Sa kabila nito ay marami pa ring mga suliranin ang kinakailangan tugunan para sa pangmalawakang pag-asenso ng sektor ng pangingisda. Kung kami po ay mapapagbigyan po ng isang kailingan, siguro ang may re-request ko po na isang napakalaking magiging tulong nito ay yung pagkakaroon po natin na tinatawag natin na storm service breaker o yung harang na kung saan pagka yung kumuha yung malalaking alon, pagdating dito sa tabi banayad na. Hindi lang ho isa ang meron kami na CFLC. Dalawa na po itong pasilidad na ito dahil nakita po nila na very useful ito at nagagamit sa kanyang layunin, binigyan pa kami ng isa. So itong dalawang malaking pasilidad na ito ay kung titignan mo ay kulang pa ng suporta para sa mga climate change adaptation and mitigation project na kailangan. Unang-una, yung ating pong storm surge and flood control na dapat ma-establish at magawa doon sa lugar. Pangatlo, yung security and fencing ng ating dalawang pasilidad. At pang-apat, ay yung ating pong iba pang suportang pasilidad tulad ng mga post-harvest facility natin na malaking tulong para sa panahon ng off-season ay meron pa rin magagamit na pangbigay o pambenta ang ating mga mangingisda. Ang kinakailangan po namin dito ngayon ay yung full support doon sa establishment ng fishery complex na dito po ay lahat na ng facilities ay magsasama-sama para noon meron kasing cold storage, ice plant, merong processing center na dito magkakaroon ng manpower at mabigyan ng pagkakataon yung ating mga mangingisda at mga entrepreneur. Maging entrepreneur sila sa sarili nilang mga negosyo. Tunay ngang kinakailangan ng sama-samang pagtugon sa mga suliranin ng mga mangingisda. Malinaw din na may tungkulin ng bawat mangingisda para mapabuti ang kanilang pamumuhay. Pagdating kasi sa mga fisher folks ay pag minsan yung sa nakikita mong lifestyle nila emotionally ma-attach ka sa kanila dahil nakikita mong mahirap talaga. Kanya lang kung talagang titignan mo yung tamang lifestyle ng pamumuhay, malaki ang dapat nilang ipagbago na hindi dapat na yung kinikita mo gastusin mo kaagad. Kailangan meron kang ititira
para sa susunod na araw mo. Sa kabila ng mga hamon na nararanasan ng mga mamamalakaya sa bayan ng Dingalan, masasabi nating malaki ang naitulong ng Community Fish Landing Centers para mapataas ang kita ng mga mangisda at mapaunlad ang fishing industry ng Pilipinas. Sana ay pamarisan ang best practices na ito sa Dingalan ng iba pang mga lalawigan. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manuka. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Marami sa ating mga kababayang Pilipino ay pangingisda ang ikinabubuhay. Pero sa pagdaan ng panahon ay tila palubog ng palubog ang kanilang kabuhayan. Sa kasalukuyan ay lumalawak ang pagkasira ng marine biodiversity sa ating bansa na bunga ng iba't ibang gawain katulad na lamang ng iligal na pangingisda, mapanirang paraan ng pangingisda at maging ang overfishing. Malaki ang epekto ng pagkasira ng ating marine biodiversity at coastal habitat degradation, hindi lang sa populasyon ng isda, kundi pati na rin sa klase ng isda sa bansa at maging sa presyo nito sa merkado. May direktang epekto ang mga ito sa kita ng ating mga mangisda, sa ating mga mamimili, at sa kabuang seguridad ng pagkain sa bansa. Kaya naman mahalagang magkaroon ng hakbang upang maiwasan ang pagpapatuloy ng mga problemang ito. Sa kabuuan, bukod sa suporta sa kagamitan na kailangan ng ating mga mangisda, ay mahalaga rin sa kanila ang tulong at mga interbensyon mula sa pamahalaan pagdating sa pangangalaga ng ating mga pangisdaan na nagsisilbing pisi ng kanilang kabuhayan. Ka-Uper, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din, Miss Tayan. Naku, maigi po at nasaktuhan ko po kayo, naabutan ko kayo ngayon dahil gusto ko pong makipagkwentuhan sa inyo para po malaman at kamustahin yung sektor po ng pangingisda sa ating bayan. Ay, mabuti po naman, ma'am, kasi kami rin gusto rin namin yung maraming alam ng aming problema. At sa pamagitan ninyo, ay alam ko mas maraming makakarinig dito. Ka-Uper, ano pa po ba yung mga hamon, mga challenges na kinakaharap po ng ating pong mga kababayang magsasaka hanggang sa ngayon, sir? Ako, Ma'am Dayan, napakarami kung hamon ng pag-uusapan natin. Alam naman natin kung gaano kahirap yung mga munisipal na mangisda, no? Kaya ang dami rin problema nito. Marami pa ang talagang programa na kailangan naming hilingin sa pamahalaan para ma-address yung mga problema namin na ito, no? Siyempre, ang gusto namin, sana tulungan kami sa aming mga pagsisikap na mapangalagaan yung ating pangisdaan. Kasi nga, from the very start naman, ay naging ang pangisdaan natin vulnerable at katunayan lumalabas ng mga balita na nagkukulang na ng produksyon. So marami kasing problema yung paraan ng pangingisda particular na nakakasira sa ating mga rekurso sa pangisdaan na nagiging dahilan kaya wala tayong mahuling isda ngayon, no, karamihan, no. Kung may mga specific po kayong gustong maibigay ng gobyerno po sa inyo, ano-ano po ito, Ka-Uper? Una, napakahalaga sa amin yung kilalanin yung aming makabuluhang pakikilahok sa pag-uusap ng ating pamahalaan. Pag-uusapan ay programa, proyekto para sa mga mangisda. Meron kami panukalang Bantay Dagat Bill. Sana masuportahan ng ating gobyerno, ng ating mga mambatas, yung pagsasabatas nito dahil malaking tulong ito para yung ating mga voluntaryo, mga bantay dagat ay magkaroon naman ng benepisyo. Gusto na rin namin sana magkaroon ng hiwalay na departamento ang pangisdaan. Pagdating po sa para masiguro na malaki ang produksyon ng ating pong mga mangisda, ano po yung mga interventions na inyo pong kailangan? Para masiguro yung produksyon ng pangisdaan natin, pangalagaan mo yung resource base mo, yung mga mahalagang habitat nito, katulad ng coral reefs, ng seagrasses,
at saka ng mangroves. Yan ang mga tatlong critical habitats na nagpuproduce ng maraming laman ng ating karagatan, ng ating pangisdaan. Sa mga facilities, sir, ano ang mga pangangailangan po ng ating mga kababayang mangingisda? Una, nagpapasalamat kami sa BIPAR kasi yung aming panawagan noon na sana magkaroon ng Community Fish Landing Center na nakatuon talaga para sa mga municipal na mga mangisda. Noong 2015, inaprubahan at pinunduhan ng BIPAR yung pagtatayo ng mga Community Fish Landing Center. Kamusta po so far ang mga operations sa mga fish landing centers, sir? Effective po ang mga operations at nakakatulong naman po talaga sa ating mga mangingisda? Unfortunately, merong mga LGU na hindi naging supportive dyan. Ang role kasi ng BIPAR is to provide funds for the construction ng Community Fish Landing Center. And then, bahala na yung LGU na magpatuloy. Merong mga munisipyo katulad sa Dingalan, Aurora, ito yung nagpunta yung inyong team doon, pinakita ng LGU kung paano sila tumulong doon sa proyekto na yon. Okay, nabanggit nyo ka-offer na marami pa rin tayong mga mangisda ang mahirap pa rin ang kanilang pamumuhay. Sir, with that, ano pa yung mga pwedeng gawin ng gobyerno para po mapataas yung kanilang kita at maalis po natin sila sa kahirapan? Dahil nga doon sa kalagayan ngayon ng pangisdaan na sira at marami ng napinsalang mga habitat, habang nire-recover natin yung mga nasirang rekurso na yan, malagang mayroon ding programa ang gobyerno para ang tawag namin dyan supplemental livelihood program. Supplemental, ibig sabihin hindi siya pampalit, hindi siya alternate. So, meron ka ngayong iba pang hanap buhay. Nabanggit nyo, sir, yung pangangalaga sa pangisdaan. Hanggang sa ngayon, sir, may mga incident pa rin tayo ng illegal fishing? Hindi po nawawala yan. Meron naman siyempre mga ginagawa ang ating mga law enforcer, pero mukhang kulang Kaya nga kami, kahit wala kaming armas, ay nagbabantay dagat kami. Kami ay patuloy na nananawagan kasi kung hindi naman gagawin yon ay kami rin pangunahin yung mga na umaasa sa pangisdaan ang maapektuhan yan. Sir, kayo ay apektado rin ng ating mga bagyo, kalamidad, affected dyan ng ating mga fisher folks. Paano po ito at gaano kalaking problema ito sa ating mga mangingisda? Kasi mahirap walang kita kapag may bagyo. Napakalaki ng problema namin sa mga disaster na yan. Pag inabot ko ng bagyo ay hindi ko na talaga makakapangisda. Kaya isa yan sa malaking epekto sa amin, no? Dahil hindi ka makakapangisda, wala ka namang hanap buhay na iba, apektado yung kabuhayan. So, lalong mababaon sa utang, lalong maghihirap. Ka-Oper, maraming salamat pong muli at hanggang sa muli nating pagkikita. Okay, maraming salamat din po, Ma'am Dayan. Thank you po. Sir Nazer, magandang araw po sa inyo. Hi, magandang araw din. Welcome to the BIPAR. Thank Good to you. see you. Ako ay masaya at nabalik ulit ako dito sa inyong opisina. At may mga katanungan po ako sa inyo, sir, na mga concerns po ng ating mga mangingisda. At kayo po ang makakasagot po ng mga katanungan ito. So unahin ko na po, Sir Nazer. Paano po ninyo inaalam yung concerns po ng ating mga mangingisda? Paano po kayo nakikipag-ugnayan sa mga local communities ng fisher folks, sir? Existing mechanisms kasi kung paano natin inaalam ang concerns ng ating mga fisher folk. Unang-una nandyan ang National Anti-Poverty Commission. So isa itong komisyon na kung saan may kinatawan ang mga leader mga mangingisda. So doon sa platform na yon, nalalaman natin ano ba yung pangangailangan ng mga mangingisda. Ayon na rin sa mismong mga leader mga mangingisda dahil sila mismo sa kanilang hanay mas alam nila kung ano yung angkop na suporta ang kinakailangan ng sektor ng pangisdaan mula po sa pamahalaan. Banggit niyo, Sir Nazer, yung kinatawan ng ating mga mangingisda. Sakto po, ako po ay may nakausap po sa kanila. At may mga nabanggit po silang concern tungkol po sa ating mga kababayang fisher folks. Una na po dyan, sir, yung kanila pong post-harvest facilities. Ano po ang mga interventions po dito, sir? Tayo ay nagpapatupad ng mga iba't ibang programa. Una dyan ang pagkakaroon natin ng Community Fish Landing Center sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas
At hindi ako nagkakamali, nasa mahigit 700 na ang naipatayong community fish landing centers ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa iba't ibang bahagi ng bansa. At ang kagandahan nito, kapag meron tayong community fish landing centers, may permanenteng lugar na pagpadadalhan ng huli ang ating mga mangingisda. Mas malinis dahil may mga basic post-harvest equipment doon, kagaya ng ice making machine. So ibig sabihin, mas napipreserba yung kalidad ng mga isda at nakukuha ng mga mangingisda yung aktual na halaga ng kanilang mga huli. At maliban pa dyan, yung ating community fish landing centers, nagsisilbi din itong parang value-adding hubs para sa ating mga mangingisda. Pwedeng nagkakaroon ng mga pagsasanay dyan, kung paano gumawa ng pagsasardina. So, it's actually a place for post-harvest training. Okay. So sir, yung mga trainings na kailangan nila doon pagdating sa value-adding processes, may mga programa po kayo dyan para mas magkaroon ng extra na kumbaga pagkukunan pa ng kita yung ating mga mangingisda? May programa po dyan ang BFAR. Meron mga post-harvest interventions. Unang-una, nagkakaroon tayo ng mga orientation para sa food safety training, para mas alam ng ating mga kababaihan kung paano ipipreserba yung isda at ligtas itong maihain sa kanilang pamilya. Pangalawa, meron din tayong mga pagsasanay. Kung gusto mong matuto sa paggawa ng fish balls, paggawa ng fish kikiam, halimbawa, at iba't iba pang mga value-added products. Nabanggit nyo kanina, Sir Nazer, yung tungkol sa stock assessment. So I think this is also with regard dun sa isa pong concern nila pagdating sa data collection. Ano po ba yung mga interventions ng BFAR patungkol po dito, sir? Nabanggit mo yung stock assessment, meron tayong mga enumerators sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y balikatan sa pagitan ng NFRDI at ng BFAR. At ang mahalaga nito, kinukuha natin yung actual na datos ng mga nahuhuling isda. At napakahalaga nito sa fisheries management. Kasi pagdating po sa fisheries management, sinasabi natin, what cannot be measured cannot be managed. So ibig sabihin, pag hindi natin na-account yung mga huling isda, gaano sila kalaki, umaabot ba sila sa kanilang matured size, ay hindi tayo makakagawa ng mga akmang pulisiya. Pagdating naman na, Sir Nazer, sa mga issue ng illegal fishing, unprotected fishing, ano po ang ginagawa ng BFAR dito? Siyempre, nandun ang suporta ng national government sa mga local government units kasi ang nakaatang talaga sa balikat ng LGU yung pagpapatupad ng mga batas pangisdaan doon sa municipal waters. Pero kailangan may suporta ng national government. So, nandun tayo nakaantabay sa kanila. And maliban dyan, pagdating sa pagsugpo ng tinatawag natin na illegal, unreported, and unregulated fishing, tinap na natin rin ang teknolohiya. Meron tayong integrated marine environment monitoring systems o yung tinatawag nating IMEM. So, gamit ang teknolohiya, namomonitor natin ang mga activities ng ating katubigan at nakikita natin kung ano yung mga vessels na lumalabag sa ating batas pangisdaan. Gaano po kahalaga itong mga tulong po ninyo para marami po tayong maiangat sa kahirapan at ganun din kasabay nito ay masigurong may pagkain ng mga Pilipino, sir? Marami tayong pinapatupad na iba't ibang programa, katulad halimbawa sa Marine Capture Fisheries, nandyan ang ating National Fire Program, nandyan ang ating Lambaklad Program. Pagdating naman sa aquaculture, nandyan yung pagpaparami ng mga mariculture parks, pagpapaigting ng serbisyo ng ating mga national technology centers, at pagpaparami ng sipilya ng isda sa aquaculture. Dahil ito ang kailangan natin para mas maraming maalaga ang isda, kailangan sustainable supply ng ating similya. So sa ganitong direksyon, tumatakbo ang programa ng pamahalaan para masiguro natin na merong pagkain, merong isda ang hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Mga panghuling katanungan na lang, Sir Nazer. Ang Pilipinas kasi hindi mo maiiwasan talagang marami mga bagyong dumarating. At kapag may bagyong hindi nakakapalaot ang ating mga mangingisda, paano nyo sinusuportahan yung ating mga mangingisda kapag mga ganitong panahon, sir? Sa mga panahon ngayon, mas nilalawakan natin capacity ng ating mga mangisda sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mas matitibay na kagamitan. Halimbawa na nga itong mga fiberglass boats, meron tayong 30 footers na mas malaki, mas malayo yung mararating, hindi kaagad nasisira, pwede mo kaagad siyang ma-repair. So dito po mapasok yung resiliency. And in fact, meron din tayong programa na tinatawag natin na capacitating the municipal fisherfolk. Ito naman yung pagbibigay ng mga steel-hulled na fishing vessels na mas malaki talaga. At ang mag-ooperate nito ay ang mga kooperatiba
at fisherfolk organizations. Salamat po sa inyong Maraming oras, salamat sir. sa pagbisita Thank mo sa you. BIFAR, Dayan. Sa uulitin. Yes, it has been an honor and a pleasure. Maraming See you again, salamat. sir. Maraming Salamat salamat. po. Ang ating mga mangisda ay may mahalagang papel, hindi lamang sa pagpapanatili ng seguridad sa pagkain, kundi maging sa pagprotekta sa ating mga karagatan. Kasing taas man ng mga alon na kanilang sinusuong ang mga hamon ng sektor na ito. Ang mga suporta at programa ng NAPSI, katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno at maging ng lokal na pamahalaan sa ating mga mangisda ay malaking tulong para maisalba sila mula sa pagkalunod sa kahirapan. Sa pamamagitan ng pangangalaga sa ating mga mangisda at pagtitiyak na hindi sila napag-iiwanan, ay masisiguro natin na mananatiling matatag ang industriya ng pangisda at mas gagaan ang agos ng kanilang buhay.